Ayon po sa isang survey, nearly 9 in 10 want Sara Duterte to address impeachment charges. Hindi pa rin po namamatay ang issue tungkol sa ginawa ni Senate President Chis Escudero sa pagpapaliban na naman ng impeachment trial ni Sara Duterte. Mula June 2, ito ay ginawa niyang June 11 na ikinadismaya ng napakaraming Pilipino. At ngayon siya po ay inuulan ng batikos. Pero knowing Chis Escudero, wala po siyang pakialam dyan. Dahil nung una pa man, nung February, na dapat ay nasimulan na ang impeachment trial, ito ay ginawa niyang July. Umani rin po ng samot-saring batikos si Chis Escudero, pero nanindigan siya, wala siyang pakialam, at nasunod yung kanyang gusto. Ngayon naman, June 2 na dapat ang simula ng impeachment trial sa pagbasa ng mga charges against VP Sara, bigla niya itong pinagpaliban. Kaya ang dami po ngayon na naaamoy si Chis Escudero na parang may something. Ganun ba, Chis Escudero? Anyway, kung may binabalak po si Chis Escudero na huwag ituloy ang impeachment trial, tandaan mo, Chis, 9 out of 10 na mga Pilipino ang gustong harapin ni Sara Duterte ang kanyang impeachment trial. At ilan po ba yan sa porsyento ng mga Pilipino? Tinanong po sa isang survey kung dapat bang i-impeach si VP Sara, 88% ng Pilipino, oo ang sagot. Napapaisip tuloy ako saan kaya kinuha ng Pulse Asia yung kanilang survey na 50% ang tiwala ng taong bayan kay Sara Duterte. 50% ang may tiwala, pero 88% ng Pilipino ang gustong ma-impeach si VP Sara. Well, ulitin po natin, na-impeach na po si VP Sara. Ang kailangan na lang po ay makonvict. Dahil 9 out of 10 ng mga Pilipino ang gustong mapanagot si Sara Duterte. And surprise of all surprises, diyan po sa 88% ng Pilipino na gustong ma-impeach si VP Sara, isa po dyan, si Sara Duterte mismo. Dahil ayon dito sa GMA News, VP Sara compares impeachment trial to crucifixion. Ito na naman ang mga Duterte family. Inihahantulad na naman ng buhay nila sa mga kaganapan sa Biblia. Ngayon, kahit na anong pagtatakip ninyo, wala na, buko na kayo, basang-basa na kayo ng buong mundo. Matapos murahin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Panginoon, tawagan niyang stupid God, at ipinangako ni Digong na sama-sama sila ng mga DDS sa impyerno, na kung saan ang presidente ng impyerno ay ang kanyang anak mismo na si Sara Duterte. Hindi po chismis yan. Hindi po natin sinisiraan ng mga Duterte dahil galing po yan mismo sa bibig nila. Yan po ang iginigiit ng mga DDS. Bakit daw sinisiraan ang mga Duterte? Yan ba ay paninira? May ebidensya po tayo. Galing mismo kay Digong nung sinabi niya na God is a stupid God. Stupido talaga yung PI na yan. Nung sinabi ni Sara Duterte na pagdating sa impyerno, siya pa rin ang presidente noon. So ano ang paninira doon? Hindi tulad ng ginagawa ng mga DDS, kesyo bangag daw si BBM, ngiwi na hanggang ngayon, yun ang kanilang naratibo. Mula nung umpisa ng eleksyon na sinimulan niya ni ex-president Digong na meron daw tayong presidential na nagko-cocaine. Hanggang ngayon, yan pa rin ang gamit ni Maharlika at ni Harry Roque, yung bagag-bagag na yan, ngiwi-ngiwi na yan, dahil yan po ang modus operandi nila. So, alin doon ang paninira? Yung ginagawa ng mga DDS, yung nagtatanim ng intriga na wala namang ebidensya. Yung bangag-bangag issue na yan. Asan ang ebidensya nyo? Yung peking polvoron video, yung sinasabi ni Cathy Binag na nagpo-cocaine, hindi lang si BBM, kundi ang buong pamilya. Tapos nung tinanong ni Maharlika si Cathy Binag kung nakita niya, hindi daw. Hindi naman pala nakita Paano niya sasabihin na alam niyang nagko-cocaine? Yung pamilya pa mismo. Yan ang mga DDS. Nagbibintang, naninira ng walang ebidensya. Hindi tulad ng sinasabi natin. Hindi po paninira yung sinabi ko dahil mismong galing kay Digong. Nung minura niya ang Diyos, tinawag na stupid God, at nung sinabi ni Sara Duterte na siya ang presidente ng impyerno. Yan, dapat kung kayo ay magbibintang, kailangan nyo maglabas ng resibo. Ngayon naman, yung impeachment trial daw ni Sara Duterte, hinahalin tulad niya naman sa crucifixion.
Vice President Sara Duterte likened her upcoming impeachment trial to a crucifixion as she celebrated her 47th birthday in The Hague, where she joined a rally in support of her father, detained former President Rodrigo Duterte. Sige, mag-rally kayo na mag-rally dyan. Hanggang 30 years kayo dyan, ha? Huwag kayong aalis dyan. Hintayin yung lumabas si Digong. Sabi pa ni Sara Duterte sa media, it is a persecution, some sort of crucifixion. So when there is crucifixion, there is blood. So it is a bloodbath. My bloodbath. So yun daw ang ibig sabihin ni Sara Duterte sa bloodbath. Dahil sabi niya, para siyang pinapako sa krus. Siyempre, pag pinako ka sa krus, may dadanak na dugo. Yun daw yung kanyang bloodbath. Doon daw sa mga hindi nakaintindi sa sinabi niyang bloodbath, yan daw. Crucifixion daw kasi. Yung pagpe-persecute sa kanya ng gobyerno. Lahat ng DDS na may atraso sa gobyerno, sinasabi persecuted sila. Mula kay Kibuloy, persecuted daw siya, kay Digong, persecuted siya, kay Tevez, persecuted siya, kay Harry Roque, persecuted siya, kay Sara Duterte, persecuted siya. Pero yung paninira nyo kay President Bongbong Marcos, hindi ba some sort of persecution yon? Mula umpisa hanggang ngayon, hindi nyo tinitigilan ng presidente natin. 3 taon nang wala kayong sawang paninira. Pero 3 taon ng presidente natin si PBBM pa rin. O sige, huwag kayong magsawa dahil hindi naman magsasawa si President Bongbong Marcos maging presidente. Dahil sabi niya, hindi siya magre-resign. So kahit na anong gawin yung drama, sarsuela, gimmick, or kung ano-ano pa, hindi nyo mapapababa si President Bongbong Marcos. So yun daw impeachment trial ni Sara Duterte ay parang crucifixion na siya ay ipinapako sa krus. Dapat lang. Tandaan po natin, hindi po porke sinabing pinako sa krus si Jesus na kagad. Nung panahon po ni Jesucristo, isang parusa po sa mga kriminal ay ang ipako sa krus. At ano bang pinalalabas ng House of Representatives kay Sara Duterte? Hindi ba kriminal? Hanggat hindi niya sinasagot ang mga aligasyon sa kanya, ang tingin sa kanya ng taong bayan ay kriminal. At tama nga na ipako siya sa krus. At lahat sila sa DDS camp, porque nasusukol na sila, isa-isa na silang bumabagsak. Ang kanilang alibay, political persecution. Nako, sawang-sawa na kami sa drama ninyo. Kung yung dalawang mataas na leader ninyo, si Kibuloy at si Digong, bumagsak na, kayo pa kaya mga alipores lang? So, nung tinanong si Sara Duterte tungkol dun sa recent social weather stations o ng SWS survey kung saan 88% ng respondents ang nagsabi na importante para sa kanya o kay Sara Duterte na harapin ang impeachment proceedings at sagutin ang mga aligasyon ng korupsyon. Ang sagot ni Sara Duterte ay totally agree. Kasama ako doon sa 88% na yan. Biglang kasama na ngayon si Sara Duterte doon sa 88% na nagsasabing oo, dapat ma-impeach si Sara Duterte. Oo, dapat harapin niya yung mga aligasyon ng korupsyon sa kanya. At oo, dapat siyang makonvict. Nagpapasalamat pa siya sa oportunidad na malinis ang kanyang pangalan at masagot ang mga akusasyon sa akin. Sabi pa niya, abay, dapat lang. So, narinig mo yan, Chis Escudero. Sinabi na ni Sara Duterte, pagkakataon niya na malinis niya ang kanyang pangalan. Dahil kung hindi niyo itutuloy ang impeachment na yan, na parang sinasabi na nila na guilty si Sara Duterte. Pero na mismo nagsabi na isa siya doon sa 88% ng mga Pilipino na nagsasabing dapat harapin niya ang kanyang impeachment trial para malinis niya ang kanyang pangalan. Sana nga, ito na nga ang pagkakataon na ibinibigay masyado naman winiwindang ni Chis Escudero ang taong bayan So tandaan mo yan, Chis Escudero huwag kang mag-iisip na hindi ituloy ang impeachment trial na yan. Dahil yung 88% ng mga Pinoy, siguradong makakaharap mo yan. Again, pinagtatako ko talaga yung Pulse Asia na yan. 50% daw ang tiwala ng Pilipino kay Sara Duterte, pero 88% naman ng Pilipino gustong harapin ni Sara Duterte ang kanyang impeachment. At kasali daw si Sara Duterte doon sa 88% na yan.
So sige, pagbigyan na natin. Pinuspon ni Chis Escudero sa June 11 ang umpisa ng impeachment trial o yung pagbasa ng mga charges laban kay Sara Duterte. Last mo na yan, Chis Escudero. Huwag mo nang subukin pa kung ano yung binabalak mo sa impeachment trial dahil talagang taong bayan na ang makakalaban mo. At kasama sa taong bayan na yan, yung 88%, si Sara Duterte dahil sinabi nga niya, kasama siya dun sa 88% na gustong harapin niya ang impeachment trial. So, abangan po natin sa June 11 yan. Pero bago tayo magtapos, matapos pong masama ang pangalan ni Marian Rivera at ni Chel Jokno doon sa mga taong tumanggap ng confidential funds ni Sara Duterte, aba, nadagdagan na naman po yan. And this time, lalong nagiging katawa-tawa yung mga pangalan na nasasangkot at tumanggap di umano ng pera mula sa confidential funds. Sabi po rito sa balita, may bagong pasabog sa confidential fund Cinematic Universe. This time, starring characters straight out of a cafe menu, the Senate floor, and your local grocery list. Alam na po natin yung mga pangalan na Mary Grace Piatos, Xiaomi 8, Beverly Claire Pampano. Parang galing sa grocery at palengke to ah. Ngayon naman, lumitaw ang mga pangalang may apelyido ng mga kasalukuyang senador, gaya ng Beth Revilla, Janice Marie Revilla, Diane Maple Lapid, John A. Lapid Jr., Clarice Hontiveros, Christine Applegate Estrada, at Denise Tanya Escudero. Hanggang Senado po, hindi na pinalampas nitong budulgang. Dinadamay pati mga apelyido ng ating esteemed senators. Ganyan po kagarapal ang listahan ng supposed beneficiaries ng OVP confidential funds. Yan po ang sabi ni Congressman Paulo Ortega. At kung hindi pa daw sapat yung mga apelyido ng mga senador, meron pa daw Team Amoy Asim. Dahil may mga pangalan tulad ni Amoy Amoy Liu, Fernand Amoy, at Jog de Asim. Ay, talaga oo. These irregularities are too glaring to ignore. These names from supposed budolgang call for a deeper look. Hindi na po biro ito. Kung wala silang maipakitang ebidensya na tunay ang mga taong ito mismo ang magiging matibay na ebidensya laban sa kanya sa impeachment trial.